Itadakimasu. It's hard for me to be somewhere for too long. I'm always moving around. May sakura. On the same page as you're on. No point in slowing it down. Kanya-kanyang trip lang yan. Anywhere I'm going, you're the one I'm holding. I could be anywhere. As long as you're beside me. Ohayo gozaimasu, minasan. So guys, 9 AM na. Medyo late ako nagising kasi late din ako nakatulog. Pero at least nakapagpahinga na kahit papano. But yeah, today, ito yung first full day natin dito sa Tokyo. Kaso guys, umuulan. Oh my God. Tingnan nyo naman. Oh. Yung forecast talaga hanggang Thursday is uulan siya talaga at malamig ngayon. So I think Friday pa ata iinit. So, yun, yung itinerary ko for today is let's go to Shibuya first. Dapat pupunta ako sa park for the cherry blossom. Kaso nga lang umuulan and may appointment din ako ng 11 AM sa Shibuya Sky. Kaya might as well, diretso na lang muna tayo ng Shibuya. Tapos mag-breakfast doon and yeah, let's see if saan tayo mapapadpad later. So since pupunta ako ng Shibuya, ginamit ko lang guys yung Google Maps. So this will be your best friend pag nandito kayo sa Tokyo guys. The reason why kung bakit din ako dediretso na lang ng Shibuya kasi ilang transfer din siya galing dito sa APA Hotel. So good thing is katapat lang natin yung A70 na Asakusa Kurumae Station. So diretso na tayo, dyan baba na tayo. Tapos yeah, let's go! Yan guys, bumalik tayo para mag-layer pa kasi ang lamig kasi talaga sa labas. Yan, naglagay din ako ng lug warmers. Let's go! Okay. Pasok tayo dito sa may Kurumae Station. Baba tayo guys kasi nandito yung platform 1. Guys, nakababa na tayo ng Nihonbashi. So, ayan. Follow lang natin yung sign ng Kayabacho District Gate. So, lalabas tayo here. Next is sasakay tayo ng Ginza Line, guys. So, platform 1 tayo. So, punta tayo dito. Grabe, guys. Ang layo ng Ginza Line. So, tama kayo sa Google Maps, mga 6 minutes din kayong maglalakad papunta doon sa may Ginza Line. So, make sure to wear comfortable shoes. Kanya-kanyang trip lang yan eh. Go! Basta follow nyo lang lagi yung sign, guys. Ayan, yan yung may line, yung G, tapos yung color niya sa orange, that Ginza Line. So, you won't get lost. Ito na yung Ginza Line going to Shibuya. Guys, we're finally here sa may Shibuya Station. So, ito yung Scramble Square District Gate. So, dyan tayo pupunta. Kaya follow lang natin yung sign. Let's go! Guys, we're finally here sa may Shibuya Scramble Square. Ayan. Connected na siya sa station. Kaya madali lang. Guys, nandito na rin sa may Shibuya Scramble Square, yung Shibuya Sky Observatory. So later, dito tayo pupunta for our Shibuya Sky activity from Klook. Let's go to Hachiko Square first. It's cold. Ang hangin kasi. Nagpayong na ako kasi umuulan. Let's go to Hachiko Square first. Tapos balik tayo ng Shibuya Scramble na building siguro. Tapos doon na tayo mag-breakfast. I'm thinking Starbucks siguro kasi maulan guys. Ang hirap maghanap sa labas ang makakainan if ganitong maulan. So doon na lang sa loob. Tapos wait ko na lang din yung time slot ko for the Shibuya Sky Observatory.
Merong sakura trees. Ayan. Ang ganda kahit umuulan siya, guys. And ang dami pa din tao kahit na umuulan. My goodness. Guys, ang haba ng pila for the Hachiko statue. Andiyan, no, diba? Siyempre nakapila na rin tayo. We're here na eh. Yan guys, madami nang papapicture sa statue ni Hachiko. Ayan. We're done na magpa-picture sa may Hachiko statue. So, buti na lang may mga nakapilang Pinoy doon na family. So, pinicturean ko na lang sila. Tapos, syempre, nagpa-picture na rin ako. And, yeah, we're done na doon. And right now, nasa tapat ko lang yung Shibuya Crossing, guys. Like, ayan na guys, yung Shibuya Scramble Crossing. Actually, ang liit niya lang din in person. Ayan o. Oh ma. Oh, fun. May Starbucks dun sa taas. Kaso, puno siya. There, oh. Nandun din yung share lounge. Let's try to cross the Shibuya Scramble Crossing. Let's go! Daming tao. It's 4D experience. Wow. Long as you're beside me, tied into a right. I could be anywhere. I just need you there. Let's go back na sa may Shibuya Scramble Building. Kasi meron tayong scheduled na Shibuya Sky Observatory. Although guys, alam ko naman parang wala na talaga akong makikita sa taas kasi nga it's raining and yeah, it's raining guys. Maulap sa taas. Wala din talagang makikita. Pero sayang kasi nabili ko na rin yung ticket. So tingnan na lang natin. Para ma-experience lang din natin makapunta sa may taas na part. Let's go! They have here coin lockers guys. You can store your luggage here. Ayan. Pag galing kayo dun sa may Hachiko statue, makikita nyo na siya kagad kasi papasok siya ng papuntang Shibuya Scramble Building. Okay, ayan. Follow nyo lang yung sign na yan, going to Shibuya Sky Observatory. Ito. Oh, may lift. Ito yung pila ng for the Shibuya Sky. Ang dami na. Okay, let's go. Guys, update. It's 11:27 in the morning. Yung schedule ng Shibuya Sky Observatory activity ko is at 11:40. So, mamaya pa ako pwede mag-enter. Ang sabi nung ate doon, ang sabi nila I can go there mga 15 minutes before para ma-check nila yung ticket ko. So, today guys, sold out na yung ticket nila for the Shibuya Sky. So, make sure na before your trip papunta dito, if okay naman na yung mga schedule nyo, is make sure mag-book na kayo ng Shibuya Sky ticket kasi mabilis siya guys, ma-sold out even online. So, I got this Shibuya Sky ticket for 2,693 yen. Discounted na siya guys kasi I also use my Klook promo code. So, kung gusto niyo pang makamura up to 5% off, you can use my Klook promo code which is Louisa Klook. If you guys have the chance, i-book nyo yung pang sunset kasi mas maganda daw yung Shibuya Sky kapag sunset. It's just so happened that nung nagbubook na ako is wala na talaga siyang available for sunset. Lagi siyang sold out. Mabilis ma-sold out guys yung sunset talaga. Kaya ayun, pang umaga na lang yung kinuha ko just for the experience. So, ikot-ikot muna tayo kasi may mga stores dito guys sa may Shibuya while waiting for your scheduled time for the Shibuya Sky Observatory. Let's go! Akita store. Ayan. With Shibuya. Kawaii. Cute stickers. Okay. Arigatou gozaimasu. Okay. Going.
We are here na sa may Sky Gallery, guys. Wow. This is the north side where you can see Shinjuku, Yoyogi Park, and National Stadium. For the east side, dito nyo makikita yung National Stadium, Tokyo Skytree, and Tokyo Tower. Sa south side naman guys ng Tokyo, nandito yung Tokyo International Airport and yung Tokyo Bay. This is their Paradise Lounge. Ayan. Pwede kayong bumili ng drinks dito and food. Although medyo pricey nga lang siya. But I think worth it naman siya for the view and for the experience. Sold out na yung iba nilang food, owner. Shibuya Sky postcard. Guys, update. Almost 1 p.m. na and we're done with the Shibuya Sky activity. So, if mapapansin nyo, wala tayong video nung nasa rooftop. The reason for that is bad yung weather ngayon. It's been raining guys simula kaninang umaga. That's why closed yung rooftop nila. So, doon lang kami nagstay sa may Sky Gallery lang. Yun lang yung inikot namin. Actually, they will give you an option naman if ever gusto nyong ipa-cancel yung booking nyo. So, let's say nag-book kayo sa Klook. They will give you like a paper guys na may QR codes. Kanyo na lang kung paano kayo mag-cancel if ever bet yung mag-cancel. And wala siyang rebooking. So, kung gusto niyo mag-book ulit ng panibago, kayo ulit yung mag-book nun. So, however, medyo peak season ngayon, kaya laging nasa-sold out yung tickets nila. So, ako, nag-decide na lang ako na i-push ko na lang even if sa Sky Gallery. Okay pa rin naman siya, worth it pa rin naman. Maganda pa rin naman yung view sa taas. Mas better nga lang talaga if it's not raining para at least nakarating tayo na sana tayo ng rooftop. Let's see if babalik ako for the Shibuya Sky kapag okay yung weather. Let's see, hindi ko masusure kasi yung buong week na tumaulan siya talaga dito sa Tokyo. But still worth it. Guys, if ever pupunta kayo dito, might as well check nyo yung weather ng date ng punta nyo. Para at least ma-sure kayo if it's gonna rain or not. But yeah, bababa na ako to eat. Kasi guys, hindi pa ako kumakain. Oh my God. Hindi na ako kumain kanina kasi kulang na talaga yung time. So, let's go! Baba tayo guys sa side na yun kasi feeling ko mas marami yung mga kainan sa part na yan. The line is down. Let's try here guys sa Gindacho Highball Sakaba. Here's our lunch guys. Takoyaki. Ayan, ito na kasi nasa menu nila. Mga takoyaki lang. So ito na. Okay na to kasi wala tayong makain, di ba? Itadakimasu.
We're now here sa Ginza Line, guys. Malapit lang naman siya. Pupunta tayo ng Ginza. Doon na tayo tumambay. Let's go! Ito yung stations ng Ginza Line, guys. So, we are going to GO9 for the Ginza. And we're here sa Shibuya East Station. Let's go! Arigatou gozaimasu! Guys, update. It's almost 4:30 p.m. and dito pa rin ako sa may Mitsukoshi Mall. Here sa Ginza, guys, ito yung place for luxury at shopping. If you're someone na gustong-gustong mag-shop dito sa Japan, punta kayo dito guys sa Ginza. Marami dito mga high-end shop. So, right now, nandito pa ako sa may Mitsukoshi Mall and hindi pa ako nakakalabas kasi at 4:30 p.m. meron akong schedule na activity which is yung Art Aquarium Museum which is dito siya sa may Ginza. Nasa 9th floor yung entrance. Yeah, so mga 5 minutes after nito, akit na ako para sa activity na yun. Then, after that, we can roam around Ginza na. So, wow! Wow, ganda. Wow, grabe guys. Ang dami mong fish. We are done here. Cute na to. Wow. Sakura. Okay guys, we're done here sa Art Museum, sa Art Aquarium Museum here in Ginza, and rating natin 100 out of 10. Maganda siya, nag-enjoy ako sa loob in fairness. Perfect to if mahilig kayo sa mga fish, sa mga aquarium, yung mga ganong type of activity. I-book nyo to sa Klook and make sure to use my code Louisa Klook para maka-discount pa kayo. That's it. Tara, mag-ikot-ikot na tayo dito and let's see if makakapag-shopping tayo. Still here guys sa Mitsukoshi Building. Let's buy drink muna dito sa may Minori Cafe. Tapos mag-charge muna ako ng gadgets bago tayo lumabas. Let's go! Nakalabas na tayo ng Mitsukoshi Mall. Medyo nagpahinga muna ako sa taas, tapos nag-charge ng gadgets kasi low bat na siya talaga. So ayan, ito papakita ko na sa inyo yung itsura dito. There, oh. Wow. Dami ng mga shops dito, guys. Ito guys, yung Mitsukoshi. Ayan siya. Ngayon kasi tayo nakalabas.
Let's go walking here sa Ginza, guys. Hanapin natin yung Muji, Uniqlo, and GU. Guys, nasa kabilang side lang yung Onitsuka Tiger. Ayan, bala ko din yung puntahan. Tapos may bottega dyan, diba? So, mahihilig dyan luxury shopping. Dito kayo pumunta. Guys, sa side na yan, nandiyan yung Prada. And here, sa kabilang side lang is, nandito na yung GU. Ayan. Ayan, guys. Diba? Sobrang ulan. Oh my God. Nababasa yung lens ng camera. Ayan, pasok na tayo dito. Ang ganda nito. Meron din siyang pants, yan, oh. It costs 3,990. Kaso manipis siya. Gusto ko na makakapal kasi ang lamig ngayon. Tonight. Offer jacket tayo. Gonna fit some items, guys. So, make sure to take off your shoes bago kayo pumunta dito sa side na to. Please get nyo tong boots na to. 3,990 lang siya. Mga 1,500 lang siya in peso. Plus. Yan. Ang ganda. Kinuha ko yung black as well. Got it in medium size. Shopping bag as a bagging area. Please don't forget. Hi guys, nakabalik na tayo ng hotel. Grabe yung ulan talaga, like simula umaga hanggang hapon. Like nahirapan ako mag-explore. Like ang dami kong hindi napuntahan. Tapos yung sa Shibuya Sky pa hindi pa nakapunta dun sa rooftop. Well, ganun talaga kasi maulan. So, isa na lang din siguro yun na tip. Always check yung weather ng punta nyo para at least maayos nyo yung itinerary nyo. For example, maulan siya. Kung naghahanap kayo ng mga activities, gawin nyo yung mga indoor. For example, yung sa Art Aquarium sa Ginza. Yun, kung maulan, syempre mahirap mag-gala-gala outside, diba? Then try nyo yung mga nasa mall. Doon kayo mag-ikot para at least hindi naman masayang yung araw nyo. Although okay pa rin naman. Okay lang sana guys kung maulan. Ang problem is windy din. Mas malamig kasi kapag ganun. Kaya mas mahirap maglakad-lakad sa labas. So, yeah, paglabas ko pala ng Kurumaya Station kanina, dumaan pa ako ng 7-Eleven. Medyo may walking distance siya kasi medyo yung malapit dito na convenience store is yung Rico's, which is katabi lang ng hotel. And meron din sa kabilang side, pero hindi ko alam kung ano yung name. Meron ding Family Mart, guys. Kaso yung ina-after ko talaga 7-Eleven, which is after pa siya ng Family Mart. Pero okay lang naman, walkable naman siya. So, okay lang yun. Tsaka, ang maganda lang dito sa Asakusa, yung neighborhood dito is tahimik sa guys. Hindi siya ganun katulad nung sa Ginza or yung sa Shibuya na sobrang crowded na masyado dito. Okay dito maglakad-lakad kapag gabi. And napansin ko lang din kanina, ang dami din palang restaurants dito, like mga ramen shop, mga tonkatsu shop. So, bala ko is kakain din ako doon. Siguro kapag, halimbawa, nasa ibang area ako, tapos medyo paggabi na, tapos hindi pa ako nakakain, siguro, ang gagawin ko na lang is babalik na lang ako kagad ng Asakusa, tapos dito na lang ako magdi-dinner. It's either that or magsa 7-Eleven or Konbini na lang yung gagawin natin. Kasi ang alam ko is yung mga train station dito is hanggang 10 PM lang. So, be mindful of that. Make sure na nakabalik na kayo sa mga hotels nyo or sa area nyo before that time or else magta-taxi kayo papabalik, which is kind of pricey or expensive siya dito guys sa may Tokyo, Japan. So ito na guys, yung binili natin kanina sa Konbini 7-Eleven. Mag-haul tayo. First one is yung katsudon. Ayan. Great. Ito na yung dinner ko. Kasi gusto ko mag-rice. Tapos, syempre, may drink. So, lemon soda siya. Yuzu and lemon soda. Tapos, syempre, dessert. And, bumili din ako ng ramen. Kasi gusto ko i-try itong ramen na to. Pero, baka gawin ko na lang breakfast to bukas. Kasi guys, kanina,
hindi na ako nakapag-breakfast. Like, anong oras na rin ako nakapag-lunch. Like, super late. Kasi nga haba ng pila doon sa may Shibuya, yung mga kainan doon sa may Shibuya Scramble na building. Tapos maulan nga and windy nga outside, super lamig. Nahirapan na din akong pumunta-punta. So kanina sa may takoyaki na lang ako nakakain, 'di ba? Although guys, masarap naman 'yun. Try nyo din 'yun guys if ever mapapunta kayo doon sa may Shibuya na area. May mga list talaga ako ng mga dapat kakainin ko kanina sa Shibuya. Kahit man lang sana isa doon. Kaso nga, wala na ring time talaga mag-navigate kasi late na rin nakapag-start. Tapos, ayun na nga, maulan. Mahirap talaga lumabas-labas kanina, guys. Like, as in. So, if ever, ito na lang yung mga suggestion ko sa inyo. If ever gusto nyo kumain doon sa may Shibuya area. So, ilalagay ko na lang dito yung mga dapat kakainan ko sana. But, let's see if mabalikan ko siya. So, yeah. For now, magto-dinner na muna ako. Tapos, ligo na later and pahinga na. So, see you guys tomorrow. Bye! And that's it for this vlog. Thank you so much guys for always watching my videos. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel if you haven't done yet. I'll see you guys in the next episode of my Tokyo travel series. Bye! Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. Cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave.